Oras sa Bishop Emmy Dakuykoy, alas 8:11. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Apit, DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas, ako po si Deo Makalma at welcome sa ating palatuntunang executive session. Ang makasama natin ng mga bigan ay makinig po kayo ha. No holds barred interview ito ha sa Ombudsman. Dating Justice Secretary ngayon ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Secretary Boying sir, good morning and welcome to executive session. Nakamute ka, Sec. Ayan. Ayan, inaayos po ni Secretary Boy yung kanyang Zoom. Ayan, nakamute ka, Sec. Ayan, may napindot ka yatang ano, ha? Okay na ba? Yan, Ayan, okay na, Secretary Sir. Teka muna, ano man tawag ko sa'yo? Secretary, Ombudsman, Justice. Ombudsman na lang. Ombudsman na lang. Okay. Kaya lang nasana kami sa yung tawag na secretary. Ayan na. Okay, secretary, ayan na. Diretsahan na po tayo. Bago kayo inappoint ng Pangulong Bongbong Marcos bilang ombudsman, kayo po ba ay nag-usap? Nag-usap kami. Mm-hmm. Actually, matagal na kami nag-usap tungkol dyan. Okay. At sabi niya, mag-apply ka. At tingnan natin kung saan ka aabutin. At yun nga, nakuha ko yung appointment. Mm-hmm. Nung inappoint ka, wala bang habilin, wala bang request ang Pangulong Marcos sa inyo? Stop corruption. Mm-hmm. Yun lang. Wala na siya ibang binilin sa akin. Kasi may mga speculation na secretary na kaya kayo daw po ay inappoint bilang ombudsman ay para kayo po ay parang insurance policy para hindi makasuhan ng Pangulong Marcos kapag tapos na po ang kanyang term. Sa tingin ko, Deo, hindi naman ganun ng Pangulong Marcos. Mm-hmm. At ginagalang niya ako as much as ginagalang ko siya. Kaya matagal na kami nagkasundo niya, matagal na kami magkaibigan. Mula nung nagkakilala kami sa Kongreso. Nagkakilala ng gusto. Mm-hmm. We were acquaintances before, but I got to know him more when we were in Congress. Nung magkasama kami noon sa Kongreso from 2007 to 2010. Mm-hmm. Ayan, sa bagay malalim ang inyong samahan dahil ang inyong mga magulang ay dating magkakasama rin sa political allies. Ang yumaong ama, Governor Johnny Remulla ay kasama rin po ng dating Pangulong Marcos Sr. noon. Mm-hmm. Ayan. So bilang ombudsman, sir, kung may makita po ba kayong kaso laban kayo o kayo may magsampa ng kaso laban sa Pangulo after ng kanyang term, ito ba i-entertain po ninyo, ombudsman, sir? Siyempre, lahat yan may due process. Imbestigahan natin. Mm-hmm. Kung merong magpa-file ng kaso at merong ebidensya. Mm-hmm. Ayan na. Ebidensya lahat yan, Lakay. Wala tayong pwedeng usigin dito pag walang ebidensya. Mm-hmm. Ayan. Lalo po ngayon itong investigasyon ng flood control project may mga nagsasabi na baka daw po umabot na hanggang Malacanang, Secretary Boying. Abutin na kung saan naabutin yan. Basta sa akin, Lakay, ebidensya ang aking hinahanap. Mm-hmm. Hindi pwedeng chismis. Hindi pwedeng marites. Mm-hmm. Dapat totoong ebidensya para makakilos ang Office of the Ombudsman. Ayan, Secretary Sera, isa pang tinitingnan, baka daw kayo ay na-appoint na ombudsman ay para ipin down ang Vice President Sara Duterte para siya ay ma-disqualify at hindi na makatakbo sa 2028 presidential elections.
No such thing, Lakay. Hindi yan kasama sa marching orders ko. At hindi yan kasama sa kahit anong bagay. Kasi wala naman akong marching order kundi stop corruption. Ayan, okay, stop corruption, Secretary Boying. Kahapon marami ang nabigla nung ang mag-asawang Diskaya ay hindi na po makikipag-cooperate sa ICI at dahil hindi po sila mapagbibigyan na maging mapailalim sa WPP, Witness Protection Program. Ano pa ang nangyari? Kasi umaasa po yata sila na sa inyong pag-uusap noon mapapasailalim po sila sa WPP, Secretary, sir. Ano kasi, dapat kasi ang testigo buong katotohanan sasabihin, hindi mamimili ng sasabihin at walang poprotektahan. Sa pagtingin ko, naramdaman na yan ng ICI. Nung siya ay kinakausap, na parang, kasi alam mo naman, sinabi ko na nga dati, parang hustler yan si Curly Diskaya. Wow. Hustler talaga. Kasi talagang iba siya mag-operate. Kaya, yeah, may problema tayo kung selective ang kanyang mga sinasabi at hindi siya tell-all. Ang mahalaga, Deo, tell-all ang isang testigo. Ayan, so marami siyang pinipigil na hindi dapat na dapat ay sabihin na Secretary, sir? Ganon nga. At meron siyang pinipili at meron siyang pinoprotektahan. Mahirap yun. So, sino po ba magdi-decide kung siya ay mapapailalim sa WPP, ICI po ba o DOJ, Secretary, sir? DOJ yan. Sa ombudsman, we are also allowed to give immunity to witnesses. Oh. Pero yun nga, pareho lang yun Dapat tell-all Dapat talaga dyan, wala talaga itatago. Pero pag may itatago, mahirap pagkakatiwalaan, Deo. Baka maya kami ang mabulaga. May mga nakikita po ba kayong pinoprotektahan ang mga Diskaya kaya hindi po sinasabi? Sinabi ko na yan kagabi. Meron silang pinoprotektahan. At sino kaya yan? Sinabi ko na rin kagabi yan. Si Senator Bongo, ayaw nila sagutin na maayos yung tungkol sa joint venture na ginawa nila with CLDTG Builders sa Davao City. 8 contracts worth 800 million yan noong 2016 or 17. Kasi pinag-aaral natin lahat yan na submission sa atin. So tinanong natin yan, wala silang gustong isagot. Kundi wala rin silang alam. Ayan, ito ba ay substandard o ghost project sa Secretary Boying? Hindi, it's a prohibited interest, Deo. Okay. It's a conflict of interest case. Kaya hindi dapat yan nangyari. Bakit conflict of interest sa Secretary? He was in a position to interfere with the project, being the special assistant to the president at that time. Kaya dapat yan, wala tayong ginagawang ganyan. Secretary, sir, ayan na, nainip na po ang taong bayan. Ayan na, kailan po ba may masasampahan ng kaso ang ombudsman? At kailan daw po may maipapakulong? At kailan may maibabalik na Deo, pera? pang-apat na araw ko pa lang bilang ombudsman. Opo. At marami na kaming ginagawa so far. Pero lahat yan kasi, ilalatag mo yan sa kasong ihanda nyo na maayos. Hindi ka dapat mag-file ng kaso na hindi handa. Tapos, saka ka maghahagilap ng ebidensya. Ebidensya muna, ilatag muna natin para pag-file natin, dire-diretso na. Isang express lane na yan sa loob ng hustisya, ng hudikatura. Meron kasi tayo mga paraan para mapabilis ang trial. And the best way to have a speedy trial is if the evidence is already, all of them are ready, at kaya mo siyang ilatag sa harap ng husgado pagkatapos mong mag-file ng kaso. Yan po yung ating goal dito. Ombudsman Boying, hihintayin pa po ba ang resulta ng investigasyon ng ICI bago po kayo formal na magharap ng complaint? Hindi, meron po kaming, ang ICI naman, hindi forever yan, pero itong ombudsman, 7 taon po ako uupo dyan. Kaya yung ICI po is just a special body who will give me, who will assist the ombudsman in looking at the evidence against people. They will recommend people to be charged. Yan po yung mangyayari dyan. Secretary, may mga nagsasabi na pagsasayang daw ng oras ang ICI dahil kalaunan babagsak din sa ombudsman. Ayan, Hindi naman, Deo. Magaling ang research staff nila. Yung at least yung mga tumutulong sa kanila on individual capacities. Gaya ng pagkalap nila ng mga bagay-bagay sa SEC. Specialty po yan ng SGV.
yung isang miyembro po ng ICI is from the SGV. Marami ho silang natutulong. Si Babe Singson is a former secretary, alam niya ang kalakaran. At ganoon din naman si Justice Andreas, aware siya sa legal implications ng bawat revelation dyan. Ayan, may mga binanggit na ang mga nag-testify sa Blue Ribbon Committee sa Senado, Sec Boying. Ayan, maging sa ICI. Ayan, sino ang nakita nyo most guilty dito sa flood control project scandal, Secretary, sir? Marami kasing flood control problems tayo, Deo. Meron tayong conflict of interest problems. Marami hong contractor dyan na hindi dapat nakialam. Meron ho tayong conflict of interest na congressman na hindi dapat nag-undergo na project sa flood control or any project at that. Meron po tayong ghost projects na ginawa po ng Bulacan First District Engineering, First Engineering District. At meron pa rin po some substandard projects. And you're talking about hundreds and thousands of projects sa buong Pilipinas, Deo. We will have to sort it out properly. Dapat yan talaga, bubungkalin natin lahat ng mga proyektong yan. At yan po yung challenge sa Office of the Ombudsman ngayon. Sino kayo nakita yung most guilty, Secretary, sir? Ito bang mga contractor? Ito bang... Pare-pareho yung guilty yan, Deo Pare-pareho sila yung mga contractor na, sabihin natin, yung contractor na congressman, may problema ho yan because of conflict of interest. At may problema tayo sa contractor dahil yung ordinary contractor kasama na ang congressman dahil sa bid rigging. Guilty na ho yan. Pag titingnan natin, may problema ho tayo sa DPWH dahil andun po nagkakayarian at sila po ang kumakamada kung paano ho magkakahatian ng nakaw na yaman. At marami pa. Yan po yung sinasabi natin, pare-pareho po yan. They all act in concert with each other. Ayan, dahil parang conspiracy ito, Secretary Boying, pare-pareho po yung kanilang It's a running conspiracy to defraud the Filipino people para ito'y tuloy-tuloy pong nangyari hanggat ngayon na lang po natin inawat yan. Itong conflict of interest, matagal na ho yan nangyayari. At mabuti lang tapusin na natin ang conflict of interest pagdating sa government projects. Ayan na. So, ano po ang gagawin ng Ombudsman na Secretary Boying kay, ayan, nababanggit po ang dating Speaker Romualdez, humarap na sa ICI kahapon at isang araw, at maging si former Congressman Saldico. Ebidensya pa rin, Dalakay. It will all depend on the evidence. We will charge them as the evidence against them is built up and given to the Ombudsman or acquired by the Ombudsman. May isang surprise witness doon ang Blue Ribbon Committee ng Senado, Sec Boying, itong si Sergeant Orly Gutesa. Ayan. Ano sa parang nyo, ito ba ay credible witness, Sec Boying? Ang problema ko lang dyan, Deo, Opo. nasaksihan mo naman yan, napanood mo naman siguro yung kanyang pagtestigo. Opo. At binasa niya yung kanyang affidavit. Pero nung siya tinanong tungkol sa kanyang affidavit, yung sagot niya, taliwas sa kanya sinasabi sa affidavit. So parang may problema tayo ron, Deo. Kasi kagaya niyan, ang sabi niya, kaya niya ginawa yon ay dahil katakot siya para sa kanyang pamilya at nais niya sumailalim sa Witness Protection Program. Nung siya tinanong ng mga senador tungkol dito, ang sabi niya, hindi niya kailangan ng proteksyon. Kaya niya depensahan ang kanyang sarili. Iyon ang sinabi niya. Para bang hindi niya naintindihan yung binabasa niya. Siya bang gumawa ng kanyang affidavit? Yun lang, Deo. Gano'n kasimple yun. So sa tingin niyo hindi credible witness itong si Gutesa? Well, it's a weakness in the testimony. It does not mean that hindi totoo sinasabi niya, pero dapat ipaliwanag niya ng ayos. At sabi ko sa kanya, puntahan niya ako sa DOJ kasi nga witness protection. Hindi na siya sumipot. Kasi nga sinabi niya nga sa mga senador, hindi niya kailangan sumipot dahil hindi niya kailangan magpatanggol sa Witness Protection Program. Hindi niya kailangan na pagtatanggol nito. Ayan, nadadawit din po ang ilang senador, Sec Boying. Ano po ang gagawin ng Ombudsman? Iimbestigan ba ng Ombudsman sina former Senate President Cheese, Senator Jinggoy at Senator Joel Villanueva? Lahat po yan, basta't nadawit po ang pangalan, kasama na po yan sa mga iimbestigahan.
normal po yan. Kasi nga, when there's smoke, there's fire. Ayan po yung ating titingnan ngayon sa pamamagitan ng ating evidence gathering capabilities. Yung kakayanan ng opisina ng ombudsman na magkalap ng ebidensya laban sa mga taong nababanggit sa isang investigasyon. Sec Boying, dumako po tayo sa SALN. Ayan, abay, ayan, hinahamon ka ng 2x2 kanina. Pangunahan mo daw po na kayo ang unang maglabas ng SALN. Bibigyan yung SALN ko. Paglabas ng lahat, lalabas din yung akin. Sabay. Hindi problema yon. Ako ba on trial dito? Hindi ako on trial. Pero sige, kung yan ang gusto nyo, gagawin ko. Ayan, Sec Boying, sino ba ang, kanino ba dapat mag-request ng SALN? Halimbawa kami sa media or kung sino man, halimbawa, meron kami rules na binigay na, Deo, pag-aralan nyo na lang. Public Assistance Office namin, may babayaran lang sa duplication fee. At meron lang undertakings na kailangan pirmahan. Bakit? Yun lang, very simple. Ba't kailangan may bayad, Secretary? Yung reproduction fee. Okay. Kasi siyempre, yung opisina, dapat yan, nire-replenish mo yung resource na kinukuha natin. At saan hingi ng request ng SALN ng Sa Public Assistance Office ng DOJ. pati basahin nyo yung memorandum, Deo. Pati Mabuti na yung gano'n. Kasi hindi ko kayo pwede guide step by step. Hindi ko hawak ang papel at wala po ako sa opisina. pati Judiciary, Secretary Boying, Ang judiciary kasi, traditionally, they discipline their own ranks. okay. Yun talaga ang sinusunod na nung araw pa. Pero ang sinasabi sa batas, lahat ng membro ng gobyerno ay sakop ng ombudsman. Kaya yan pag-uusapan namin ng Chief Justice tsaka ni Senior Associate Justice kung paano natin i-treat ang judiciary. Pero sasabi ko nga sa kanila, pag may naamoy kaming corruption dyan, iimbestigahan namin at hihingi kami ng tulong sa kanila. Wow, pati Judiciary, Secretary? Kasama yan eh. Di ba lahat naman ng empleyado ng gobyerno, Deo? Kasama ng... Di ba lahat ng sinisweldohan ng taong bayan dapat imbestigahan? Iyan ang trabaho ng ombudsman. Wow. Ano tingin mo? Ano tingin mo? Accepted dapat sila? Di pag-aaralan ko kung tingin mo accepted sila. Dapat lahat. Ayan. Mapa-judiciary, mapa-legislative. Kaya sasabihin ko, di yun talaga. Di ba? Ayan, So, yan po ang role ng ombudsman talaga, Secretary Sir. Anyway, Secretary Sir, ayan, isa pa po, ayan. Anyway, ang sabi ng Pangulo mismo, siya ay willing na rin maglabas ng kanyang SALN. Kaya siguro kung presidente na ang willing na maglabas ng SALN, dapat lahat na executive branch ng gobyerno. Dapat lahat talaga willing. Willing yan. Ano yan accountability document nga yan Kaya nga inimbento yung SALN na yan Accountability document yan at lifestyle check document yan. Para pwede natin tingnan yung tao kung totoo sinasabi, kung kompleto ang nilahad dyan. Meron ng rules yan na hindi ko lang napapag-aralan pa ng correction of SALN. Pero that goes after the filing on April 30. Yun po yung correction kung magko-correct sila. Secretary, ewan ko kung ito ba ang isang dahilan bakit ang isang kasama sa executive session, dating Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin, hindi na sumasama sa programa tuwing Sabado sa executive session dahil basta magkaiba kayo ng opinion dahil siya ba ay naglingkod sa dating Duterte administration at lately may statement ang Sec Teddy Boy Locsin na yun daw ginawa kay dating Pangulong Duterte ay illegal at ito po ay abduction, Secretary Boying. Ano po ang reaction nyo dyan? Ano yan? Mali yan Mali yan statement na yan. At sinikap ko nang kausapin si Dodo Dulay para siya ang magsabi kay Teddy Boy. Kasi si Dodo talaga nag-alaga kay Teddy Boy nung siya ay DFA Secretary. Na tingnan niya yung mga post sa Facebook ng kanya kung totoo o hindi totoo. Yung po yung nililinaw ko po hanggang ngayon kay IG, Inspector General Dodo Dulay. Ayan, okay, Sec Boying. So last na lang po, may timetable ba kayo? Ilang buwan pa mag-aabang ating kababayan para malaman kung sino ang mga makakasuhan ng ombudsman na Sec Boying, sir? Sa lalong madaling panahon yan, ang tingin ko yan, makaka-issue tayo na warrant of arrest baka late November or early December. Wow. Baka meron na tayong arrest warrants na ready. Kasi mag-file pa kami ulit ng mga kaso at pabibilisin pa yung proseso sa loob ng ombudsman. Wala kasing
urgency rito eh. Dito inaabot ng 3 taon ng preliminary investigation, Deo, Wow. traditionally. Hindi na tayo pwede mag-intay ng ganon. At sisikapin natin na mailahad natin kagad yan sa Sandigan Bayan o sa RTC. Depende sa korte na may jurisdiction sa mga kasong ito sa lalong madaling panahon. Secretary Boyong, sir, maraming salamat sa paliwanag and Salamat, good luck. Leo. Thank you very much, sir. Magandang umaga. Maganda umaga. Daming Bayan. Mga kaibigan, Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Daming Bayan. Ayan ang sabi po ng Ombudsman. Abay, para sa mga nagsasabi na abay, aabot nga ba hanggang Malacanang ang investigasyon at pagkakadawit o madadamay dito sa flood control project scandal. Ang sabi po ng Ombudsman, ayan, depende sa ebidensya. Ayan, kung meron, walang sasantuhin. Daming Bayan. Pabalikan natin lang pang mga issues. Sandali lamang, Attorney Cornelio Samaniego III. Anyari? Abay, bakit biglang hindi na makipag-cooperate ang mag-asawang diskaya sa investigasyon ng ICI? Ayan, meron nga ba silang pinoprotektahan? Selective nga ba? Ayan, at ito po mahabigan, ayan si Sec. Boying Ombudsman Boy na ang nagsabi, abay pinoprotektahan daw ba nila ang Senador Christopher Bongo. Daming Bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, birthday boy. Birthday mo pala, Justice Ricky Rosario. Hindi ka nagpaparamdam. Justice Sam Gaerlan, alaba tayo dyan. At Mr. Edwin Ernie. Oras, alas 8:33. Ang oras na yan. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay! At Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong 70 days na lang, Lakay. Bilis Oo. ng panahon talaga. Parang ha? edad Ayan. tun... Joke na. Kanina edad yan. Merry Christmas po. Merry Christmas, Sister L. At sana, Lakay, ay kahit hindi ganun ka-okay yung mga nangyari, Ay, maging merry oo. pa rin ang Christmas nating lahat. Ayan. You're so gorgeous today. Para kang abukado ngayon, Sister Yes, L. Diyos mabalo sa imo, Lakay. Oo. Diyos maray na aga pala sa mga kababayan ko. Hindi ko na kayo nababate, Lalo na sa mga taga-Hubilyar, Albay. Ganon? Oo. Aba. Kulay ano ko ngayon, Lakay, Avocado. 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 Ayan. Avocado shake. Avocado shake. Kala ko kulay tae. Ay, sorry. Sorry. May kumakain. Paumanhin po. Sorry po. Stand by, let Narciso, stand by, Boy Gonzales. Good morning, Kuyang Noble Andrew. Ayan, sabi niya, please address Honorable Remulla as Ombudsman, not a secretary, which is not proper. Sabi niya, the secretary is an appointee of the president and can be removed anytime. Ayan. The ombudsman can only be impeached. Ayan. Noted, Kuyang Andrew. Thank you. Ayan. At alam po niyo, mahabigan ni totoo po yan, ang ombudsman ay isa sa mga pinaka-powerful ngayon na Miss Sister L. Sabi nga, juicy position.
Iba ba yun, lakay? Ikaw, masyadong malikot ang pag-iisip mo ngayon, ha? Ayan. Creative lang. Kasi di ba creative juices? Ikaw talaga. naman lakay eh. Hindi naman negative yun para sa akin eh. Ibaban ka sa executive session. Ibig sabihin kaya napaka-powerful. Pwede niyang imbestigahan ng presidente, ayan, chief justice, mga lahat ng branches ng government, Sister L, ha? Mapa, lead and executive, presidente, ayan, legislative, Senate President, Senador, Speaker, Congressman, at judiciary, chief justice, mga justices, mga judges. Ayan. Pero lahat ng mga empleyado ng gobyerno. ang ombudsman lakay, ready. Aha. Ready. Laging handa. Ayan. Ilalabas niya ang kanyang salin. Ayan. Oy, Miss Let, ha? Abay, ang sabi ng Pangulo, willing din siyang ilabas ang kanyang salin. Ayan. Sabi niya, pangunahan na niya. Ayan. Wag nang, para hindi na kayo magbayad pa na makahingi na ano, ha? Ng fee para makahingi ng salin ng... oo nga pala. May fee pa pala. Meron pala siyang parang, ano yung tawag doon, lakay? Processing fee. Ayun, processing fee. Kasi mahal daw ang kukumban ngayon, Kukumban. Kukumban talaga. Grabe naman. Hindi naman yun ang sinabi. Diba? Dagdag ko lang yun. Ayan. Kasi gusto kong malaman, kaya gusto kong makita ang salin ng Pangulong Bonget. Yes, Ayan. lakay. Bakit? Abay, gusto kong malaman kung sa kanya nakapangalan ang titulo. Ayan. Ang titulo ng mansyon nila sa Batak. Ayan. Oo nga, no? Napaghatian na bala kayong mga property? Oo. Kasi syempre, pamana na yan sa kanila eh. Ayan. At gusto ko rin malaman kung may mga itinatago ba silang mga gold. Ayan. Gold bar. Ako meron tayo, golden dove. Hindi naman yan totoo gold to eh. May mga totoo bang nasa kanila ang Gold Buddha? Ayan. Mga Yamasita Gold. Hindi ayan. naman ako talaga. Hindi, kasi yan ang mga aligasyon sa tatay nila noong araw. Ayan. yung mga dating gold. Pangulong Ferdinand Ederlin Marcos Sr. Daming bayan. Sandali lamang, Let. Ano schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Huwebes? Pero sandali lamang, Sister L. At may announcement tayo dahil ngayon, inilunsad ngayong araw ng Huwebes ang Safe Sound Campaign sa pangunguna ng Project Inclusion Network at the Misfits Camp upang maging aware ang mga Pinoy sa level ng ingay sa paligid, Sister L. Ang proyektong ito ay naglalayong protektahan ang mga taong may autism. Ayan, oo. At sensitibo sa tunog upang hindi rin sila matrigger sa ingay kapag sila ay nasa labas. Gamit ang Safe Sound Check website, maaari nang sukatin ang kahit sino ang ingay sa mga pampublikong lugar gamit lamang ang cellphone. Ganun. At mahinahong ipailala sa iba na hinaan ang kanilang ingay. Ang safesoundcheck.com ay meron ding impormasyon tungkol sa autism at sound sensitivity. Dagdag pa rito, naghain na rin ng Kongreso ang ng panukala upang gawing Safe Sound Month ang buong Oktubre. Hindi ito pang katahimikan, kundi edukasyon para sa lahat tayo ay komportable na nasa kortesya na rin sa mga taong meron pong autism at sensitibo po sa tunog. Ayan. Ganun pala sila, mga sensitive sila sa mga ingay. Oo, lakay. Parang case-to-case basis yata yung ganyan, lakay. May iba naman na parang may kakilala kasi ako, lakay, parang ayaw niya sa yung mga crowded. Ganun ba? Ayan. Anyway, so yan po, ha. Ngayon palang buwan ng Oktubre ay tinatawag na Safe
Sound Month. Mukhang bawal ako dyan. Oo nga, bawal ka rito. Mukhang maitataboy ako. Oo. Dapat sa plasteran ng bibig mo. Para kang Grabe naman sa plasteran lakay. Para- Di ba pwedeng kakain na lang ako para manahimik na lang ako? para kang mga nagbumotor na ang ingay-ingay ng tambutso. Ay, Ayan, oo, lakay naman akala mo ganun, ano? ang lalaking motorsiklo ang dala. Akala mo big bike lakay, ano? Tinalo pa nga sa ingay yung big bike eh. Sinabi mo, ha? Daming bayan. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Ayan, dahil hindi sumasagbo si Attorney Cornelio Samaniego III, kuyang Pats Armas, ayan, Nelson Yao, ayan, Wharton Chan. Abay, nasa ating linya na, ha? Si Carly Diskaya. Ayan, andyan na ba si Carly Diskaya? Wala. Yung lawyer nga, hindi matawagan. Di si Carly Diskaya ang tawagan natin. Si Miss Sarah Diskay na lang daw oo nga lakay. pala. Kasi siya yung nasa labas. Wala nga palang Bible lang hawak mo wala ngayon. nga palang cellphone si Carly Diskaya. Oo. Ayan. So si si Madam Sarah, ayan. Sarah Diskaya, ayan, bakit ayaw nilang makipag-cooperate na sa ICI? At sabi nga ni Ombudsman Boying, meron sila ay selective, merong pinoprotektahan. Daming bayan. Para naalala ko, Senator Ping, sabi kay Senator Marcoleta, may pinoprotektahan ka ba? Daming bayan. Ayan, pero ang sabi ng na mimiss ko si Senator Marcoleta, ayan, ba't di na nasa bakasyon ba si Sec Marco? Ayan, Senator Lakay. oo nga pala. Ba't ko ba sinabi Kasi naman may hinahanap ka na naman dyan eh. Mukhang siya ngayon lakay. Medyo tahimik ang tahimik Senator ba? Marcoleta. Nandyan- nasa ating linya na si Attorney Lakay. Ayan, sandali ng mga ayan, pingi ako ng kopya ng SALN ng Pangulo Marcos, ha? Pag inilabas na. Ayan, Tanga. ikaw naman, Senator Marco, aga-aga, chill-chill lang po, makalma lang. Nasa ating linya na ang abogado ng mag-asawang Diskaya, si Attorney Cornelio Samaniego III. Attorney Samaniego, sir, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning, Attorney. Ay, Ba, may... nag-busy tone. Attorney, Attorney. good morning. ah, Nag-ano. ba't ganun na doon pobre ang signal ni Attorney Samaniego, ha? Hindi party line yun ha. Baka sabi mo party line na naman. Walang ganun lakay ngayon na. Partilan, pakibaba. Ayan. Abay, bakit? Ayan, selective nga ba? At ano ang mangyayari ngayon? Abay, mukhang malabo na maging Maisailalim state sa witness. state witness. Ang mag-asawang Diskaya, ha? Paano yung mga, siguro sabi nila, sana hindi na kami nagsalita noon, ang dami namin idinawit. Pagkatapos, hindi pala kami mapapailalim sa WPP. Ayan. Kasi parang ang sabi kanina ni General Azurin Lakay, parang nag-came up na sa ano ba tawag doon lakay? Doon sa desisyon ang mag-asawang Diskaya na dahil parang narinig yata nila sa isang interview kay Executive Director Babe Singson na wala pa silang nakikitang state witness. Mukhang yun na daw yung naging desisyon. Yun yung kanilang naging basehan. Pero wag na masyadong pansin si Babes. Ayan. Call yan ng DOJ, hindi naman ICI eh. Ayan. Yun nga. Pero yun daw yung reason. Pero i-confirm natin kay Attorney Samaniego Lakay kung yun ba talaga ang dahilan. Ayan. Diyan ba si Attorney Samaniego Diskaya? Tinatawa, Samaniego lang. Tinatawagan pala kay ni Don. Tawagan mo natin ang report ni Let kung ang Pangulong Marcos nga ba, ayan, ay maglalabas ng kanyang SALN. Kailan pa bang magbayad ng request fee? Ayan. Para Attorney, nagre-ring lang yung cellphone mo. Naka-divert yata sa Senado eh.
Ayan. forward call. Naka-forward call ba? Ayan. Naka-forward call yata kay, Kuyang Pats Arbas eh. Ayan. Kay Nelson Yao. Si Miss Let na lang daw muna lakay. Si Let muna. Ayan. At latest mula sa Malacanang, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aba, wala daw magugutom. Ayan. Walang gutom program, mas palalakasin, mas palalawakin pa. Talaga, ha? Ayan, magkaroon ba ng feeding program? Ayan. Dapat lang. Arrest number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister El, pupuntahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga benepisyaryo ng walang gutom program sa Maynila. Kasabay nito ay pangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng walang refuel project dito sa San Andres Sports Complex sa Malate. Ang refuel project ay pagpapalakas at pagpapalawig ng programa sa pamamagitan ng pagbibigay ng buwan ng electronic vouchers sa 50,000 food store na pamilya. Pupuntahan ito ng Asian Development Bank, French Development Agency, at ng Organization of the Petroleum Exporting Countries Fund for International Development o OPEC-FID. Layo nitong suportahan ang misyon ng Walang Gutom Program na mapababa ang insidente ng gutom at mapabuti ang nutrisyon sa pamamagitan ng suporta sa pagkain, behavior change sessions at malakas na social protection system. Tatagal ang program mula 2025 hanggang 2028. Lakay? Bakit kailangan pang tulong sa WHO? Ayan, ibang organization. Hindi ba kaya ng gobyerno yan? Pwede ba yung bilyones na ginasa sa mga flood control project ilaan dito sa food program para sa ating mga kababayan, lalo mga bata? Meron namang pinupondohan ang pamahalaan dito, Lakay. Pero itong mga organisasyon, mga agency na binanggit ko ay kasama rin kasi sa mission nila ito. Kaya tumutulong sila. Kaya mas mapapalawak pa yung programa, Lakay. Dagdag lang. Parang gano'n. Yes, Lakay. Kaya lang, naalala ko, nasa elementary ako, Sister L, yung mga oatmeal, yung mga gatas na niluluto namin sa yung home economics na mga estudyante nung araw, natawa sila at naalala din, alam Home din niya. Ako dati nung elementary. Ayan, di ba? Anong grade ka noon? Grade 6 na, Lakay. Grade 6. Di ba yung mga sako-sako, mga gatas, oatmeal, may tatakpang UNICEF ba yun? Basta made in USA Masarap, Lakay, Miss Let. Masarap, pero nakapurga din araw-araw. May nutriban pa Ayan. Kaya sa araw-araw ginawa ng Diyos minsan magsasawa ka din Ayan. Anyway, sana Bastante ngayon, Lakay, bumalik na yan ang feeding program na yan sa mga paaralan. sana maramdaman ng ating mga kababayan, lalo na mga batang mag-aaral. Lalo na yung malalayong lugar, Miss Let, tsaka Lakay, di ba? Yung talagang nasa mga liblib na lugar. Ayan. Oo, meron nationwide kasi nga tinututukan yung Lakay ng DepEd at ng DSWD. Ayan na. Okay, ang Pangulong Marcos, ayan may mga hamon sa presidente. Ayan abay kusa na niyang ilabas. Ayan tanong mo si Sec Dave Gomez. Ayan. Ang presidente, ayan ba't hintayin pang may mag-request? Ayan para lead by example ika nga. Ayan panguna ng presidente. Ayan si Sec Boyeng willing din daw siyang ombudsman pala. Ombudsman na Lakay. Ombudsman, ayan si Ombudsman na Boyeng willing din siyang maglabas ng kanyang SALN. Aabangan natin, Lakay, dahil basta't yung deklarasyon ng Presidente kahapon ay handa naman siyang buksan ang kanyang SALN. Ayan, anong sabi ng Pangulong Marcos kahapon? Kasi mukhang gusto nilang madawit ang presidente kasi dito sa flood control project daw, siya ang nag-aproba ng budget at ang mga nasasangkot dito ay kaalyado ng presidente ng administrasyon. Lakay, naniniwala si Presidente Lakay na yan ay politically motivated at batid nga yan na may mga tao o actually binanggit yung korupsyon na gusto siyang kaladkarin dito sa issue ng korupsyon. Pero kumpiyansa si Presidente Lakay na hindi siya madadawit dyan kasi alam niya kung ano yung mga ginawa nila at mga hindi nila ginawa kaya wala siyang itinatago.
Okay nga, Rud. Maraming salamat, Miss Leta. So, ano pa schedule ng presidente? Di ba lalabas ng Malacanang ngayon? Ngayong araw na ay ito yung sa Malate at wala pa so far mamayang hapon at yung kanyang paglabas ay abangan natin. Anong gagawin sa out of town. Anong gagawin sa Malate? Ngayon o mamayang gabi? Ito lang yung yung walang gutom program dito kasi Walang gutom lang kayo. Kala ko mamayang gabi. Kala ko mag-clack-labi ang presidente. Walang gutom program, lakay. Oo nga, di kaya namimiss ng presidente yung mga... party. Party-party. Ano ba pagka gabi si Sal, pagka Malate? Yes, Yan ang mga, lalo na pag weekend. Ayan, diba? pagka weekend, ha? Ayan. Sabi ng Pangulo, matanda na ako. baka wala nang time si Presidente na gumilig. Gusto pa ba yun? Aba, wag kang ganyan. Abay, merong isang dating presidente noon, Miss Let, ha? Nag-i-incognito pa para pumunta ng Ermita, Malate. Sino yan, lakay? Hindi mo yan sabi. Nagulat kayo, ano? Sino ba yan? Secret. Ibubulong ko na lang mamaya. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Leta. Good morning, ito si Lat Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Samantala, cannot be reached si Attorney Samaniego. Ayan, Nalobat, kakatawag ni Don. Ang kulit daw kasi ni Don eh. Attorney Samaniego cannot be reached. Di ba mayaman na ito? Ayan. Ang iyong tinatawagan ay hindi na yayaman. Cannot be reached si mayaman na ito eh. Acceptance fee pa lang sa mga diskaya. Wala, hindi naman niya sinabi. Sinabi ba niya? Binulong ba niya sa'yo? Akala ko kanya isang Rolls Royce. Tawag mo doon, pobre, ha? Ayan, Maya-maya, check natin. Huwag mong tantanan. Ayan, bakit in-advise yung kanyang mga kliyente na ano, ha? Huwag na makipag-cooperate sa ICI. ICI. Ayan. Pwede ba i-contempt din ang abogado? Si Boy Gonzales muna. Ang balita naman mula kay Boy, ang Department of Public Works and Highways at Insurance Commission magtutulungan naman sa paghabol sa performance bonds ng mga palpak na kontratista. Detalye balita mo, RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister El Lakay Deo, pinirma ng Memorandum of Agreement o MOA ang DPWH at Insurance Commission upang tiyaking mababawi ng gobyerno ang mga pondong nasayang sa mga proyekto ng mga palpak o maanomalyang kontratista. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ito ay tugon sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawiin hindi lamang ang mga perang ninakaw sa taong bayan kundi pati na mga pondong ginamit sa mga hindi natapos o depektibong proyekto. Sa ilalim ng kasunduan, magtutulungan ang DPWH at IC sa pagpapabilis ng pagproseso ng mga insurance claim kaugnay ng mga GOS at mga substandard project na maaaring bumawi na hanggang 30% ng kabuuang halaga ng proyekto sa pamamagitan ng performance sa ban. Nagbabala rin si Dizon sa mga insurance companies na huwag protektahan ang mga kontratistang lumabag sa kanilang obligasyon. Ayon sa DPWH, layunin ng inisyatibong ito na mapanagot ang mga tiwaling kontratista at maibalik ang tiwala ng publiko sa mga proyekto ng gobyerno. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales Dumagoso. Anong latest kay Yorme, Boy? Ha? Tahimik si Yorme, si Little Mayor. Ayan, CBC. Busy sila lakay sa Busy ba Maynila. sila? Ayan, sandali namang Attorney June Samaniego III, ha? Ano, nagbago isip? Kaya talaga. Nagbago raw yata ang isip ni attorney lakay eh. Ganon na. Sige, papasupinan na lang natin. Cite in contempt natin. Ayan. Pero, loko rin tong texter natin na Ferdinand ang pangalan na Sister L. Ano sabi sa'yo ni Ferdinand? Sabi ni Ferdinand, ayan, na isang doktor, sabi ni Remulla, may pinoprotektahan ang mga diskaya. Sabi niya, look who's talking. Ayan, Oh. It's obvious that Remulla
doesn't want na umabot ang sisi kay Bongbong. Ba, lupit din nito kaya na. Pero pakibati na happy birthday, sabi niya. May segue na pagbati. Akala ko naman yung kanang kasi welcome naman po lahat Yun ng kanyang damdaming bayan. Yun pala may pabati lang. Hanap sa segue Ilocano na ito. Ayun, pakikablao man ti naragsa ka pa nagkasangay. Sino daw? Kay Sally Pagala Pascua ng Mabusag, Badok, Ilocos Norte. Ayan, salamat na imbag nga bigat. Ang bigat ng reaction mo, Ferdinand. Bigat ang kanyang binitawang sa mga salita. Pero mas mabigat ang pagbati ni Ivana. Ayan. Sinong Ivana? Pakibati na happy birthday si Congressman Albi Benitez. Ikaw talaga. Ay, Kong Albi, happy birthday. Ayan, alaba tayo dyan. Ayan, at si Kuyang former Governor Joseph Cuwa ng Catanduanes. At happy birthday din kay Marlene Reyes at si Edna Negrillo Agala. Ayan, mula kay Manang Teacher Bing Adalin sa Davao City. Ayan, salamat, tumigil na ang lindol sa mga. Ayan, kumusta po yung mga base nyo? Nabasag ba? Ayan, at happy birthday din kay kay Tess Gutierrez. Birthday pa rin Tess Gutierrez. Anching, di mo binabati, ha? Ayan, si Kuyang Richard Corvero at dating congressman, yung dating boyfriend ni Mayor Abibinay, si dating Congressman Luis Campos. Happy birthday. Pinabati ni Kuyang Ryan Soler, Kuyang Pete de Asis, Kuyang Reden Laureta, Kuyang Jeff Go, at ang reyna ng Star City. Si Teray, ayan, Teray Ribas, binabati ni Architect Joey Ribas. At happy birthday din kay Mama Ellen Pelayo. Teka muna, last week papabati ito Isang buong buwan mo yata babatiin yan lakay natabunan sa dami ng mga Kaselo Lagmay. Ayan, si Kaselo Lagmay, batiin ko rin daw na advance happy birthday. Ayan, mag-birthday yan sa September. Ayan. Tapos na? Belated na yun. Kaya nga advance na Next year na. Ay, lakay, meron ako babatiin mo Teka na muna, happy birthday din. Hindi ka pa matapos. Okay, go ahead. Kalahating page na lang. Labas muna ako. Mama Ellen Pelayo, happy birthday mula kay Attorney Mike Pelayo. At si Kuya Justice Ricky Rosario. Ayan, kahapon ba ang birthday mo talaga? At happy birthday din kay Gio Arias Sabroso mula kay Lolo Jun Arias at Lola Fatima. At happy birthday pa kay Sarah Michelle Cabanela. Ayan. At congratulations muna kay Congressman Ben Ebardone. Ayan. Dahil ang kanilang probinsya sa Eastern Samar, naital daw ng PSA, Philippine Statistics Authority, bilang fastest economic growth sa kanilang probinsya. Congratulations talaga, po. Tinalo ang ibang probinsya. Ayan. Anyan si Atty. Samaniego? Wala pa. Wala pa. Sige, si Sarah na lang. Ayan. May babatiin muna ako, lakay. Kasi yung babatiin ko ng happy birthday, ang aking fiancé, birthday niya ngayon. Ayan, happy birthday sa aking magiging asawa na. Mag-asawa na pala ako, lakay. Bakit? Matutuloy ba ang kasal? Grabe ka naman, napaka-bitter mo naman. Happy birthday, Architect Jonathan Manalo. Ayan, happy birthday. Birthday ba ni Jonathan? Ayan. Yes. Di mo ba nauntugtong si Jonathan? Pukpukin mo na ulo itong si Architect para mauntog ang ulo. Sorry, lakay, nilagyan ko ng hard hat. Ganun ba yan? Ayan, laking pagsisisi niya. Grabe, parang siya yung lugi, lakay. Ganun ba ako yan? yata yung dyan. Daming bayan. Sandali lamang, Raymond Dadpaas. Ano ang latest Brad sa Senado? Standby man ng Milky Rigunan. Ano ang latest sa Kamara de Representantes? Ayan,
Kumusta si Congressman Meow Meow? Oo nga, no? Nakakamiss. Kumusta na Ayan, kaya siya, Lakay? oo. Pero kung ikaw nakafollow sa social media niya, very active siya sa Facebook. Ilan ang views niya? 40 million? 4 million? Oo, Lakay. Pero yun ay sa iba niyang post. Pero ang followers niya, Lakay, sa personal account niya na sa 800 plus. 800,000 plus. Oo. Aba, pwede siyang tumakbong senador, ha? Kung lahat yun boboto. Pero sa loob ng ilang dekada, Sister L, ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lingkod, patuloy ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tama-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad na mga lolo, mga lola. Ha? At mga kuya at mga ating, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dadaan muna kayo sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mamagulang ng N Plus Gold. Tanda ng pagmamahal. If symptoms persist, Consult your doctor. wala namang ganyan. Charot lang. Ano ba? Ayaw nga pala. Nagsiselfone kasi ako. Ito naman sila kay Akala ko kasi Mamaya pa yun. mamaya pa ba yun? Nagsiselfone ako. Ikaw naman Ikaw laki. naman, Rhea yun eh. Ayan. Meron akong kausap kasi. Talaga, di ka nagpepe attention. Batuin kita ng chok dyan eh. Ikaw, ano mo yan? Sa'yo yan eh. Oras, Sister L. It's 9:07. Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Good morning, Ma'am Glory. Damdaming Bayan. At good morning sa mga taga Grand Lands. Oy, more merciful Raul Canon. Ayan, right merciful BBM, Baba Moran. At right merciful General Ruel Rivera. Ayan, sino ba ang Grand Marshal natin ngayon? Ayan, Brother Marshal, ayan, please escort Attorney Cornelio Samaniego III inside the lodge. Nalalaki yan. Inside the booth pala. Ayan, andyan na ba? Andyan na ba ang Nandyan na yata Lakay. andyan na ba ang Ayan. gwapong ang paggupit nito simula nung naging lawyer ng mga diskaya eh. Oo. Ayan, Attorney Cornelio Samaniego III, sir. Maganda umaga po sa inyo, Attorney. Good morning, attorney. Good morning, Sir Deo. Sister El, mabuhay po kayo. Ayan, mabuhay po kayo. Attorney, bakit ayaw na magkipag-cooperate ang yung mga kliyente sa ICI? Pwede ko bang balikan ng history, Sir Deo? Maikli lang po. Para may pagpaliwanag ko. Sige, please. Go ahead po, attorney. Unang-una po, nung lumabas po ang mag-asawang Diskaya, alam po nila ang mangyayari sa kanila. Okay. Pinangalanan ho nila sa Senado yung mga matataas na opisyal, congressman, regional director, district director. So alam po nila ang mangyayari sa kanila. At nung una po, wala ho silang ganyang kaisipan na kumuha ng bilang state witnesses silang mag-asawa. Handa ho sila. Kagaya yung sinabi ni Sir Carly sa akin nung kinuha niya akong spokesperson, na handa siyang mamatay para lang may silbi siya sa lipunan kaysa namang mamatay siya na wala siyang silbi sa lipunan. Para matapos na ito. So, handa ho sila. Hindi ho porke sinasabi nila na hindi sila entitled sa Witness Protection Program or maging state witnesses. Hindi ho ganun. Ang nakasama lang ho kasi ay pending ho yung investigation sa ICI. Ang nangyari, nagpa-interview itong si Commissioner Babe Singson. Opo. At hindi ho maganda para sa amin yung mga abogado ang dating. So, kayo naman po ang lumagay sa amin, sir. Opo. Ang mga Diskaya po, alam ho nila from the start, at the onset, na ang mangyayari sa kanila ay hindi maganda. So bakit ho, nakikipag-cooperate ho kami? Pumunta ho kami sa Senate. Pumunta ho kami sa House of Representatives. Pumupunta po kami sa DOJ. Pumupunta ho kami sa ICC. Alam ho namin yan.
Ang problema lang ho, yung mga dokumentong hinihingi nila, hindi ho maibigay ng mga diskaya, lalong-lalo na si Sir Curly, kasi nasa detention facility siya ng Senate. Siya ho ang nakakaalam nun. Every time na umaten po kami ng anumang investigasyon, puro mga dokumento po ang hinihingi nila. Nung nakaraang hearing po namin, ito po nung bago kahapon na hearing ng ICI, nagmanifest po ako doon na tulungan kami, bigyan kami ng assistance ng ICI to have a 7-day furlough. Pakiusapan ng Senate na bigyan kami ng 7 days para makapag-collate si Mr. Curly Discaya ng mga ebidensya niya. Wala akong ganong nangyari. So, saan mo kami lulugar, Sir Deo? Okay, tama po yan. Ayan, hindi ba sila nagsisisi ngayon dahil siyempre, ang bibigat ng mga alalaking pangalan yung mga kanilang isinabi niya pagkatapos alam namin na napangakuan ng WPP. Kaya nagsalita na ng lahat-lahat. Hindi ba kayo nagsisisi, attorney, at ngayon matapos kayong pangakuan hindi na itutuloy yung pagiging witness protection sa kanila po, sa under una WPP? pa lang, wala naman sa lugar, sa kanila yung state witness na yan, sa witness protection. Yung paglabas pa lang ho nila, matalagang pinag-isipan ho namin ng maayos yun. At alam ho nila ang mangyayari sa kanila. Ang problema lang po, ang mga dokumentong kinukuha ng anumang pagdinig ay nakasalalay po kay Mr. Discaya. So paano ho namin makukulate ang mga dokumento kung parati siyang nandun sa kulungan? Kaya nga ho kami nag-file ng habeas corpus at kung sakali mang mag-grant yan, ibubulat-lat namin lahat yan. Wow. Tamaan na kung sinong tamaan. Wow. Ang sabi kasi ang sabi ni Ombudsman Boying Remulla na ma-interview kanina, attorney Samaniego, sir. Sabi niya selective daw po kasi ang Curly Discaya, mag-asawang Discaya sa kanilang mga sinasabi, kaya hindi po yata mapailalim sa WPP. Nire-respeto natin ang opinion ng ating kagalang-galang na ombudsman, di din SOJ Boying Remulla. Maayos naman ho siya kausap nung una. So, wala ho kaming pagdududa doon. Kaya lang, pag wala siya sa eksena, medyo hindi kami kalmado. Kasi iba kausap si Secretary Boying, diretso po diretso siyang kausap. Nung mga nakaraan pong pag-uusap, medyo wala ho siya sa picture, kaya medyo hindi kampante rin ang mga kliyente ho namin. Ayan, parang pinoprotektahan daw po ng mga Discaya si Senator Bongo. Ayan, nabanggit din ni Ombudsman Boying kanina, attorney Samaniego, sir. Nire-respeto po natin ang pananaw ng ating Ombudsman Boying Remulla. Pero hindi ho ako makakapag-comment dyan. Kung may ebidensya po na magpapatunay na pinoprotektahan po ng mga Discaya ang mga pamilya Go, ay sasagutin ho namin kung talagang may ebidensya. Pero sa part po ng mga Discaya, paulit-ulit ko na ho yung tinatanong kung anong. Actually, ito, Kuya Deo, no? Yes, sir. Yang issue na Go, na family Go, yung sa korporasyon nila, kasama yan sa kukunin naming mga dokumento. At meron talaga dyan. Actually, nakaredy na ang affidavit namin doon sa DOJ before. Ang problema lang, nung time na natapos na namin ang affidavit, hindi kampante ang mga kliyente ko kasi wala si SOJ. Kasi si SOJ ho kasi talaga ang nagpapakampante sa kanila sa pag-uusap sa DOJ. Kasi were it not for SOJ naman, di naman talaga kami pupunta doon. So medyo hindi mo ho masisi yung mga kliyente namin sa hindi sila kampante sa kwan kasi wala si SOJ at that time. Actually, ready na ho ang affidavit. Kung sino yung nandoon sa affidavit na yon. Hindi na lang ho namin sinabit. Pero nagkaroon po ng transaksyon ang mga Discaya kay Senator Bongo o yung kanyang pamilya, attorney, sir? Yan naman po yung sinagot na ng spouses Discaya po sa Senate na nagkaroon po sila. Nagkaroon po, hindi naman po nila tinanggi yun. Na nagkaroon ng
isa transaction sa construction or anuman. Pero ito na may legal naman ho ito kung ano man ito. Attorney, bigyan lang po natin ng emphasis yung sinabi niyo po kanina na talaga po ang reason bakit po nagbago ang isip ng mag-asawang Diskaya and even you po, kayo pong mga legal counsel, ay yung ang naging basehan po ay yung panayam kay Commissioner Babes Singson po. And aside from that po, yung binabanggit niyo po na habeas corpus, kapag ka nag-grant po itong habeas corpus po na hinihirit niyo, pwede nyo po bang ulitin? Lahat po kapag nagranto, lahat ilalahad nyo na po ng inyong kliyente, lahat ng nalalaman nila. Tama po, korte naman ho ang maghuhusga niyan. So ilalatag ho lahat yan sa korte. Ayan, so... Pagdanghuli po lahat ito, Sir Deo, Sister L. Opo. Korte naman po ang bagsak nito eh. So, kumbaga, hirap na rin po ang mag-asawa kasi sa tingin nila, dahil sa yung pakikipagtulungan nila sa gobyerno ay nakakakuha sila ng hindi magandang pagtrato. Tulad na lang po doon sa paghingi namin ng 7-day furlough para matulungan namin sila at mabigyan namin sila ng dokumento. Wala akong nangyaring ganun. Wala akong nangyari. So, wala, taliho ang kamay ng mga Diskaya. Hindi ho sila makapagbigay ng mga dokumento. Gawa na ho ng yung isa, nasa detention facility. Dalawa ho kasi na ako dapat ang si Curly Diskaya po, si Sir Curly, ay magkaroon siya ng pagkakataon na makapag-collect ng dokumento niya. Hindi ho nangyayari yan. Di ba pinapayagan ng Senado yan noon na naalala ko si Engineer Alcantara or Engineer Hernandez yata, sinamahan ng... In fairness naman kay then Secretary Boying Remulla, pinagbigyan kami isang beses. Pero sobrang tagal ho nung pag-collect ng dokumento. So, isang tao pa lang ho yun. At yung pag-collect namin ng dokumentong yun ay para naman sa isang undersecretary na ibibigay sana namin kung anong naging participation niya. Kaya lang ho, nangyari na ho ng mga ganito. Actually ho, Sir Deo, Sister L, ang Diskaya family willing makipag-cooperate yan. Ang problema lang, tali ang mga kamay nila, hindi sila makapag-collect. Di ba pwede kayo mag-request sa kanila na samahan nyo kami? Ayan, magpadala ng security na samahan sa bayo kasi opisina para kunin lahat yung mga dokumento. Attorney Samaniego, sir, ayaw ba ng ICI o yung Senado? Yun nga po, humingi nga po kami ng 7-day furlough nung nakaraang hearing. Hindi po nung kahapon ha. Pero wala ho eh. Hindi ho kami nabigyan ng assistance. So, in fairness kay Sir Boying, binigyan naman kami ng isang pagkakataon. Okay, Attorney Samaniego, so anong mangyayari ngayon? Ngayong ayaw na magipag-cooperate ang pamilya Diskaya, so ano po ang mangyayari ngayon sa kanila? Ganito po yun, Sir Deo, no, Sister L. Yung affidavit nila po, still stand. Okay? Yung pagbanggit nila ng mga congressman, 2 USEC, mga DE, RD, andun pa rin po yun. Hindi ho nababago yun. Ang yung supplemental affidavit niya, yung panibagong affidavit niya before the Senate noon, nung si Senator Lacson na po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, andun din po. Hindi ho nababago yun, Sir Deo. Hindi ho nababago. And mind you, Sir Deo, doon sa pagdinig sa ICI, nung unang humarap kami, talagang dinitalya ni Mr. Diskaya. Pati mga telepono ay pinagbibigay. Telepono yung mga nakalista doon sa joint affidavit nilang mag-asawa. Binigay ang mga telepono nila. Binigay ang mga, kasi tinatanong ng mga commissioners eh. So binigay niya lahat. Binigay ang telepono, contact number, mga pangalan. So bahala na po ang ICI kung bibigyan nila ng atensyon sa mga ibinigay na impormasyon ni Mr. Diskaya. Lahat po yan. Kaya nga, nung maalala mo, Sir Deo, yung tell-all, nag-tell-all ho kami doon lahat. Yung joint affidavit na yun, lahat, kung sino yung mga taong yun, ang daming pinagbibigay ng mga numero ni Mr. Diskaya.
So talagang tell-all, binanggit na Talagang lahat. tell-all ho yun, yung ICI hearing na yun. Attorney, can you... Nung naambos interview kami, Opo. tell-all ho talaga dun. Nasa minutes ho yan ng ICI. Oh. Attorney, can you confirm may isang mataas na opisyal na binanggit dito sa pag-unang appearance sa ICI? Sa kanila, nasa abit-abit naman ho yan. Ikaw, Sister Ella, inaabogado mo ako, ha? Hindi naman. My lips are sealed. Ayan, ganun ba? O sige, abangan natin. Kumbaga, Ang mga diskaya po nandyan pa rin yan. It's so sad lang na nangyari po ito na medyo hindi sila kampante na sa pakikipag-cooperate sa government. Kaya ho sila nag-decide, nagpan ho sila sa amin sa core of lawyers na ano ba dapat namin gawin. Bakit gano'n? Meron ng may interview yung isang commissioner at ang DOJ, gano'n din, nagsabi ano ba dapat natin gawin? Makikipag-cooperate pa ba tayo? so ang mangyari, Lahat ho yan, bago sila lumabas at bago sila nag-execute ng affidavit, talagang pinag-usapan ho ng legal team yan. So anong mangyayari ngayon, Attorney Samaniego? Sa korte na lang kayo magpapaliwanag, haharap. Hindi na kayo harap sa ICI, sa Blue Sir Ribbon Deo, Committee. Opo. Nasabi na rin ho namin yan before pa sa mga kliyente namin na meron talagang sasampang kaso. Hindi naman ho kami humihingi na huwag nyo kaming sampahan ng kaso. Imposible kung walang sumampang kaso diyan kahit mga kliyente ko yan. Opo. O kliyente namin. Hindi ho ako nagsasabi na, ma'am, sir, wala kayong kaso. Hindi ho ganun. Sinasabihan ho namin may sasampang kaso yan. Alam ho nila yan. Alam ho nila. Okay. Wala ho kami tinatago sa kanila na kahit na kliyente namin sila, poprotektahin namin. Hindi, kaya namin yan. Hindi ho. Sinasabi ho namin sa mga kliyente namin, merong sasampang kaso sa inyo. At abangan ho ninyo yan. At yan, paghahandaan ho natin. Ayun. At tanggap nila yan na sila ay makakasuhan. Tanggap po nila yan na makakasuhan sila. Tanggap nila yan. Speaking of kakasuhan, Attorney Samaniego, kanina sa interview ng 2x2 kay ICI Special Advisor General Azurin, nabanggit po niya na sapat na ang hawak nilang mga ebidensya para kasuhan po ang inyong mga kliyente, ang mag-asawang Diskaya. Well, nire-respeto ho natin yan, yung posisyon ng ating dating Chief PNP, Commissioner Azurin. Nire-respeto ho namin yan. Okay. Attorney Cornelio Samaniego, sir, maraming salamat po at abangan natin kung ano pa ang mangyayari at abangan din natin ang desisyon sa yung petition for writ of habeas corpus para kay Carly Diskaya. Salamat po, Sir Deo. Thank you Mabuhay very po kayo, much, Sir Deo. Ayan. Mr. L. Thank you, Attorney. Akala po cannot Salamat be po, welcome po. Akala ko cannot be rich na kayo. Hindi raw. Ayan, Kailangan lang, Attorney Cornelio Samaniego III, ang abogado po ng mag-asawang Carly and Sara Diskaya. Daming bayan. Mabibigat. Ayan na. Binanggit na pala lahat eh. Ayan. Kasi hindi naman kinonfirm sa akin ni Attorney. Yung mataas na po siya. Si Attorney naman minsan nga lang magtatanong Hindi, nakareserba daw yan. Kumbaga yan ang alas. Gagawa. Attorney naman pang-headline namin yun Pero hindi lang yan, Sister L. Hindi lang yan Raymond Dadpaas. Hindi lamang yan Manang Milky, ha? Meron pa tayong mga exciting na balita para po sa ating mga kababayan. Ngayong araw ng Huwebes, meron tayong malaking balita. Bakit? Kasi golden anniversary ng Mega. May Mega Millionaire promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o 1 milyong piso. Simple lang pong sumali. Bumili na specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee Products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DCRH, itago po ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim
ang major prize kung sakaling manalo. Tulad sa ating mga winners, si Daisy Subrevega nanalo ng Toyota Race at si Nur Aini Usni ng Sambuanga nanalo ng 1 milyon. Kaya sila ay kinukongratulate ni Mr. Marvin Chu Lim. Ako po si Deo Macalma, nagsasabing sali na sa Mega Millionaire promo. Malay nyo, kaya na manalo ng 1 milyon o kaya ay Toyota Race. Daming bayan. Si Raymond muna, si Brad. Ayan, kahapon pa naka-standby si Brad. Ayan, nasa inyo ba yung... Nandito sa akin, Lakay. Anong Oo. report ni Brad? Ito ang live streaming ng BICAM. Suportado naman, Lakay, dyan sa Senado. Alamin natin ng latest mula kay RH28, Raymond Adpaas. Ito kay Raymond. Elaine, Mayor, sinuportahan ni Senate President Vicente Tito Soto III ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na i-live stream ang Bicameral Conference Committee o BICAM para sa 2026 National Budget. Ayon kay Soto, pagkasunduan na nila ito ng Pangulo sa nauna nilang pag-uusap. Sa katunayan, siya ang nagmungkay na isama ang provision na ito sa inaprobahang Joint Resolution number 4 ng Senado at Kamara de Representantes. Bahagi ito ng kanilang naisin na maging mas transparent ang pagtalakay sa 2026 National Budget at maiwasan ang mga biglang insertion mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Kinumpirma naman ni Senador Sherwin Gatchalian na ngayon ay uploaded na ang General Appropriations Bill sa website ng Kamara matapos maaprobahan sa third reading at naipadala na sa Senado ang digital copy nito. First time daw itong mangyari kahit sa araw na ito ay mamamahagi sila ng kopya ng nasabing GOB na naka-USB sa bawat tanggapan ng mga senador. Pagtitiyak naman ni Senador Gatchalian, suportado din niya ang live streaming ng BICAM at titiyakin nila na walang mangyayaring insertion o singitan ng mga programa na hindi na aprobahan o wala sa National Expenditure Program at General Appropriations Bill at hindi dumaan sa second at third reading. Mula sa Senado na patuloy ang mga budget deliberation, ngayong umaga ay budget ng Department of Interior and Local Government at mamayang hapon, National Irrigation Administration. Brad. Ito si Mayor. Ayan, kailan magpapatawag ng hearing si Acting Chairman Erwin Tulfo sa Blue Ribbon? Hindi pa sila nakababalik sa biyahe nila sa IPU, Mayor, kaya baka next week daw kung sakaling Nasa makabalik Geneva na sila at magpatawag na ng meeting. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Adpaas. Sandali lamang, Ninong Sherwin. Ihabol natin ang report ni Manang Milky kasi may kinalaman din ito sa ICI, Sister L. Yes, Lakay. Dahil ang ICI, DOJ at Ombudsman pinakikilos sa mga dagdag na ebidensya laban sa mag-asawang Diskaya matapos sabihin na hindi na sila makikipagtulungan sa komisyon. RH12 Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky. Sister El at Lakay, kailangang humanap ng mga dagdag na ebidensya ang Independent Commission on Infrastructure, Department of Justice at Ombudsman para agad nang makasuhan ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ang kay House Deputy Minority Leader Leila De Lima ng mamayang Liberal Party List. Matagal na tayong pinaiikot na mga Diskaya dahil ang kanilang mga testimonya ay selective and limited. Sabi ni De Lima, dapat tigilan na rin ng mga Diskaya ang banta na hindi sila may pagtulungan sa ICI kung hindi magiging state witness sa kontrobersya sa flood control scam. Anya, ilang beses nang dumalo si Diskaya sa mga hearing ng Kamara at Senado pero bigo ang mga ito. Napatunayan na pwede silang ikonsidera bilang mga state witness. Git ni De Lima, ang dapat gawin ngayon ng ICI, DOJ at Ombudsman ay mangalap ng mga ebidensya kabilang ang DPWH BDM project documents, AMLAC reports at maging ang mga government records. Dapat mag-issue na rin ng search warrant ang DOJ sa NBI sa lahat ng bahay at opisina ng mga Diskaya at kunin ang mga dokumento na magsisilbing ebidensya sa mga katiwalian. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. Ikaw ba muna, Het, o si mamimigay muna Aguinaldo, ha? Ikaw muna?
Okay. Ito muna at baka mapanis yung ipamimigay Yes, na oo. aginaldo ng ating ninong ng bayan. Ninong ng bayan, Sherwin Alfaro. Ito na ang Santa Claus ng bayan. Ang ninong Sherwin namimigay ngayon ng aginaldo dyan sa may Better Living Subdivision, Barangay Don Bosco, Parañaque City. Sa ating DZRH, Pasko, Panalo, Malakas Promo. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang aginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. Sherwin, Ninong, bago mo bigyan ng regalo ang maswerteng tatanggap ng aginaldo ngayon sa may Don Bosco, Parañaque, nakarating na ba yung yung pahabol ni Attorney Vladimir Putin Pelaez Momo at saka si Kuyang Hoben Kapitulo ng Muoga Lads? May pahabol sila, sister, na para kay Sister Josie. Ayan, yung kahapon natin. Ayan, na pampasopas sa kanilang mga street children na tinuturuan. Sherwin. Ninong! O Lakay, naiparating na natin kahapon yung dagdag na 2,000 piso dun sa ating listener dyan sa Paco, dyan sa Santa Ana, Maynila, si Sister J. Pero Lakay, napakaswerte natin ngayong umaga. Bakit? Dahil mantaki mo, kasama natin ang Show My Champ. Ano yan? Siomay Champ. Asa yung siomay? Parang si parang si Apple di Up yan Apple di Up, pula yung buhok. Oo, napapanood niyo sa Batang Quiapo. Andito live na live, nagulat tayo. Nakatutok sila sa DZRH. Ay, hello! Ay, oo. Kilala mo ba yan, Lakay? Si Mr. T ito di ba si Mr. Good morning! Mr. T. Two-time MMA champion, Lakay. At ngayon, artista na. Oo. Sa Batang Quiapo siya, Lakay. Ganun ba? Sa Batang Quiapo. Yes. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga, kuya. Magandang umaga po. Ganda ng buhok mo, kuya. Oo, di ba? Hanep ang buhok Tunay ba yan? Nanonood din si Senator Lito Lapid-Lapid. Ayan, magugulat siya na yung kasama niya sa Batang Quiapo dito na huli natin. Anong ginagawa sa Don Bosco, Parañaque? Sir, I miss you. Miss you, darling. Teka muna. Bakit itong binibigyan mo ng regalo? Dapat siya namimigyan ng regalo. Aginaldo. Habang mayroon pa siyang sideline niya ng kanyang Mamot Pares. Okay. Kanyang Mamot Pares na kay. Ayun, meron silang cellphone. Sa cellphone. Ano naman yung kanyang mga nagtitinda rito. Yung kanyang mga bodyguard. Ito mga bodyguard ni Mamot. Lalaki na katawan. Pangalan mo? Ronald Estrada, sir. Si Ronald Estrada. Yan mo, kasama niya. Hari din ng pelikula, Ronald Estrada. Pangalan mo? Jumel Tanggala po. Parang lang, tambay lang to. Ano mo? May pagbasan po. Taga-Bagong Limay Bataan. Bataan? Po yung mga taga-Bagong Limay Bataan. Taga-isip po, shout out sa mga taga-Bataan.
Ba? Diba? Dito na sa malapit na siya lumabas sa Batang Quiapo, pero Batang Better Living muna sila. Matagal mo palagi naka-tune in. Bakit kayo naka-tune in palagi sa DZRH? Magandang pakinggan sa mga radyo at TV niya, sir. Lahat ng mga balita po, magaganda po pakinggan. Sino pa rin sa announcer pagawaga? Si Sister L po. Wow! Pala yun. Love you, kuya. Si Era po. Sister L pala eh. Ayan. Sabi ni Sister L, pakis. Dahil paborito nyo si Dayo Makalma. Eto, meron kayong 1,000 pesos. Yun, 1,000 pesos. Teka mo na, Sherwin. Parang kulang daw yan. Sherwin, kesa ikaw magbigay, sabi mo kay Kuya Mamot, siya magbigay dun sa kanyang mga tao na tig 1,000. Yung kulang daw, sagutan ni Kuya Mamot. Pahamak pa tayo. Ang laki-laki ng talent fee sa Batang Quiapo niyan eh. Ayan, buno mo kay Senator Lito-Lito, lapid-lapid, kay Supremo, o kay Coco Martin. Sideline pa siya, binigyan pa siya ng sideline ni Direk Coco. Binigyan siya ng pang Pares. Kaya papasalamat siya kay Direk Coco. Kay Direk Coco po ito galing. Galing. Salamat po kay Direk Coco. Sobrang bait talaga. Matulungin sa lahat ng mga artista. Kuya Mamot. Kaya ako sa tulungan ni Direk Coco. Kaya maraming salamat po, Direk Coco. Kahit sa ito. Kuya Mamot. Karoon ako na parik at palengke na maliit na. Aba naman. Kuya Mamot, magkano? Kuya Mamot. Sabi niya si Tito Sen. Daldal mo. Sila doon Tito Lapis. Ayun. Nagta-thank you pa kasi siya lakay. Oo. Kuya Mamot, magkano ang talent fee mo sa sa Batang Quiapo? Napapanood ko po kayo. Maraming po salamat. Di, ang tanong ko magkano? Di naman nakikinig ang BIR. Tatanungin ko magkano ang talent fee mo sa Batang Quiapo? Kaya idol na idol kita eh. Hindi mo mahuhuli ito ng buhay. Ay, champion to. Hindi ka naman nagre-wrestling? Hindi ka na sumasali sa mixed martial arts? Oo, Lakay. Yung, lagi ko ito pinapanood si ano eh. Idol Lakay eh. Sa radyo. Sa pinapanood ko. Pag nagdadrive daw siya. Kaya Lakay daw magagaling yung ano. Di sinasagot ang tanong ko, sabunutan mo nga yan. Hindi kasi na, baka naman. O sige, baka agawan pa tayo ng programa. Sige, Kuya, maraming salamat. Thank you. Maraming salamat sa yung mga kasama sa mga suki sa DZRH dahil meron pa kayong DZRH Noche Buena Basket at syempre ang DZRH t-shirt dyan para sa inyo yan. So sa mga nais mo namin ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH, baka na susunod natin win na sa DZRH Pasko Panalo Malacash Promo. RX number 6, Sherwin Batao para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Kuya Mamot ba, Sherwin, nakalaman ba yung paborito kong wrestler ng MMA? Sino Lakay? Si Lakay. Ayan, Lakay. yung taga Baguio. Ay, oo. Si ano ba pangalan ng Lakay? Ay, lumalaban na yun international. Sali sa lumalaban sa Thailand ano nga dyan pangalan niya? Pagulayan? Pulayan. Ayan. Hindi ko maano yung last name niya, Lakay. Si Lakay Pulayan. Ayan. Nag-message si Florante Rosales eh. Ano sabi? Sabi niya si Mamut yan. Kala ko si Mr. T. Siya rin ba si Mr. T dati? Yung may comedian na ano? Parang hindi naman Lakay. Iba Ito ba kasi siya? Lakay parang ano siya, nagbatang Quiapo. Pero MMA siya. Ayan. Yes. Sandali lamang, Edniel Parosa, standby, Sofia Gans. Oy, teka muna, tinatawagan natin ang sino ba ang COA ngayon, ha? May Commissioner Cordoba. Ayan. Ano na ang nangyari sa inyong audit sa BARM? Dahil nakalungkot Sister L. Abay, yung parang Ministry of Education nila, yung parang Department of DepEd. Parang secretary. Department of Education sa BARM, yung Ministry of Basic Higher and Technical Education. Abay, ang laki-laki ng budget, 2.2 billion ang mahigit ang kanilang budget. Pero alam mo tayo, nakalungkot dahil ang dami pa rin drop out dyan sa BARM. Naku. Aba, anong nangyari ha? Ayan, nakalungkot.
90%, ha? Ayan. Ang student dropout rate sa higher education sa BARM. Ano nangyayari dyan, ha? No, kakalupot naman yan, Lakay. Ay, oo. Ito sa kabila na napalaking budget ng BARM, ha? Sa loob ng... Malaki yun, ha? Billion, Lakay. Abay, tama. Ito lamang, 2.2 billion, ha? Yung questionable disbursement, kung ginamit sa ano yan, maayos na pagtuturo sa mga estudyante, di sana walang mga dropout, ha? Abay, kaya tuloy sa loob ng nagdaang taon, wala daw teacher education institution at ang BARM, ha? Ang kilala bilang Center of Excellence at 34 out of 39 dito ay low performing. Ala, bakit ganon? Kaya tuloy Commissioner Cordoba, ayan. Abay, pwede bang imbestigahan yung dating dating Chief Minister ng BARM, si Ahud Ibrahim. Ayan. Abay, mukhang may mga pwede ba isunod din na ng ombudsman? Ombudsman Boying. Ayan. Ang tanong lang kay sakop pa ba nila yon? Ay, oo nga. Kasi di ba BARM sakop yan. Kasi sabi nga niya, pati Supreme Court nga, judiciary. Basta empleyado ng gobyerno, ayan, mapa-BARM ba yan? Kaya mapa-autonomous region in Muslim Mindanao yan. Abay, pwede pang habulin ng ombudsman yan. Kung ma-discover talaga na may mga pandarambong malversation of public funds, ha? Abay, kasi meron ng unang report ang COA, ha? Nang magsagawa ng fraud audit. Abay, may 6.4 billion pesos na ilabas ng pondo sa 2024 Local Government Support Fund o LGSF. Pero ang problema, Sister L, abay, hindi makita, ayan, nasaan yung mga pondong yan? Saan ginamit? Ha? Na-ghost. Ghost parang, funds. Parang ghost, baka may mga ghost students din dito. Nako, patay na. Dapat siguro i-investigate, malalimang investigasyon lang. Ayan, kaya dapat malalim ito ang magiging COA, ayan, COA muna para may ebidensya. Ayan, bago i-file sa ombudsman. Ayan, malaman natin dito ang magiging resulta ng special fraud audit, ha? Ng COA. Yan ang abangan natin, ha? At dapat yung mga ganitong malalaking pondo ng gobyerno, taxpayers money, ay hindi po napupunta sa wala. Daming bayan. Kasi napupunta sa bulsa. Ayan, yung farm to pocket roads. Ayan. Meron mong bago, Sister L. Ano bago? Farm to helipad road. Oy, grabe naman. Bago yan. Daming. Nako, hindi kayo mapupunta sa langit. Ay, sinabi mo. Ayan. Tsaka baka sunduin sila ni Lord. Hindi si Lord nagsusundo sa kanila, Lakay. Ganun Si ba? Satan nagsusundo. Stand by Giselle Ricafort. Stand by Edniel Parosa. Oras, Sister L. It's 9:50. Sorry, Lakay. Inubo. Ayan, bago ang report ni Giselle nga, sino ba si Ian Santos? Ay, yung actress. Ayan. Bakit? Sabi ni Manong Chavite, ayaw daw niya magsinungaling. Ayan, talaga nagkaroon sila ng relasyon ni Ian Santos. Ba't ka natawa? Alam ko na yung matagal na. Matagal na ba yan? Siya ba yung si Darna? Hindi. Iba pa yung si Darna. Hindi yan iba yan, Lakay. Sino si Darna? Ang naging Darna si Angel Locsin. Hindi, yung bago, yung latest na Darna. Ano ba pangalan nito? Jane De Leon. Si Jane De Leon, Lakay. Si Jane yung bago. Hindi naman niya talaga. Si Yen, alam ko matagal na, Lakay, matagal noon na si Yen. Parang bago naging sila ni Paulo. Oo nga. Ganon. Paulo Contis. Contis yun, di ba? Kuya Het, yung kalbo. Kasi maraming Paulo Avellino. Oo nga pala. Paano kaya kung nanalong senador si Manong Chavit, paano niya ilalagay yung kanyang ilalagay sa SALN? Yung kanyang mga gold bars niya isasama sa Ayo nga, SALN, no? Oo.
Yung mga tigre, mga ano ba? Kasi, Sawa, oo, considered bang asset yun? Magkano ba yung binili ni Manong Chavit Lakay? Sabi niya, yung iba nun, anak na. Anak na nung tigre. Report mo na kay Giselle. Ano latest kay Giselle? Eto Lakay, kausap mo lang to kanina, pero si Ombudsman Boyeng Remulla pinasisilip na ang posibleng koneksyon ng mga diskaya sa CLTG Builders na pagmamay-ari Lakay Nino? ng pamilya ni Senator Bongo. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. RH15 Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister Elsie, nasisilip na ni Ombudsman Boyeng Remulla ang posibleng koneksyon ng mga diskaya sa CLTG Builders na pagmamay-ari ng pamilya ni Senator Bongo. Sa ambush interview ng media dito sa Taguig City, sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na nag-usap sila kagabi ni Remulla sa telepono tungkol dito kasunod ng pagkalas ni Curly at Sara Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission for Intra o ICI. May plano na sila kung ano ang mga gagawin upang kalkalin ang mga kontrata ng mga diskaya sa ilalim ng nakalipas na administrasyon. Idiniin ni Dizon na walang sisinuhin at sasantuhin si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon at maging sa mga nakalipas pang administrasyon. Napatawag daw si Remulla kay Dizon matapos sabihin ng diskaya couple sa ICI kahapon na hindi na sila makikipagtulungan pa sa investigasyon ng komisyon. Pakinggan natin ang kalihim. We're looking at connections between the Vizcayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin Ombudsman kagabi. At after namin, nung nalaman siguro niya, because he was in Baguio, nung nalaman niya na yun nga, nagsabi dito ang mga Vizcaya na hindi sila magko-cooperate, tinawagan niya ako. So, at nag-usap kami at meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Vizcayas during the previous administration. Una nang itinanggi ni Senator Bongo yung kanyang involvement sa joint venture projects ng CLTG Builders at kung meron man daw na irregularidad o siya pa yung kauna-unang magre-rekomenda na mag-ain ng kaso laban sa mga diskaya at nabanggit na kumpanya. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Giselle at report mo lang kay Edniel Parosa pero sandali lamang Edniel, ayan, batiin ko lang ng happy birthday. Happy birthday tuloy. Congratulations sa promotion ni Colonel Hansel Marantan. Aba, may estrella na pala sa balikat. Ayan, meron na Lakay. O yung Brigadier General Hansel Marantan. Aba, may estrella na sa balikat. Brigadier General na siya. Congratulations at binabati ka rin mga brethren sa TM Kalo Masonic Class number 136. Sa wakas, naging general ka rin. Sa tagal-tagal daw ng panahon. Sa dinami ng pagsubok. Yes, ayan, mga dinaanang sakuna. Yan lang kaya literal na sinubok ng panahon. Ayan, ayan, nagkaroon na ng pelikula, naging general na. At congratulations din kay Inspector General Attorney Dodo Dulay. Akala ko sa 26th founder anniversary ng PNP IAS. May buwabati si General James Brillantes. Ayan, congrats Attorney Dodo Dulay. Ayan, alam ko na kaya pala hindi na pala sumasama si Teddy Boy Locsin sa executive session tuwing Sabado. Bakit? Kontrapelo sila ni Ombudsman. Kinausap naman na daw si Attorney Dodo Dulay Yung pala yun. Di mo na ayos sa Attorney Dodo. Ayan, Ed Javier. Kung not, Senator JB. Ayan. Mas masaya pagka nandiyan si Teddy Boy. May ano namin mismo? Ano namin mismo sa kanya? FU. Si Edniel muna. Ito na nga report ni Edniel, manananggal
Health Center sa Marikina. Tinawag na pagkukulang daw lakay ng Department of Health. Alam mo kung bakit? Bakit? Kung hindi biyahin, ang biyahin secretary ng DOH. Dapat na-supervise yan para naitayo yung hospital na yan. Mga health center, Health mga center super na health yan. centers. Oo. So, ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay, diretsahang isinisi ni Marikina Mayor Man Chidoro sa tinawag na pagkukulang ng Department of Health at iskumbring mana ng Health Center sa Concepcion 2. Git ng alkalde, ginawa ng lokal na pamahalaan ng kanilang parte sa pagpapatupad ng proyekto sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program. Pero 21 million pesos lang ay dinabas sa kanilang pondo ng DOH na para naman sa first phase lamang ng proyekto. Sa katunayan, nakita rin naman ng tawan ng media na phase 1 lang talaga. Ang Super Health Center ang tuluyan na itayo batay sa bulletin ng project details na nakapaskil sa labas ng Talahibang compound. Ora nang sinabi na LGU na paulit-ulit silang sumulat at nag-follow up sa DOH para sa dagdag na 180 million pesos na para sa completion ng 4-story na klinika, pero in-stop daw sila ng kagawaran. Kaya sa huling liham ng alkalde nitong Oktubre 9, ilang araw bago inspeksyonin ni Herbosa itong Concepcion 2 Health Center, inako na ang city government ang paglalaan ng pondo para lamang matapos ito. Bago pa man ipamalitan ng DOH Secretary sa media, sinabi na ng LGU na sila magpupondo ng 200 billion pesos para umarangkada lamang ang phase 2 sa susunod na taon. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sabi ko na nga ba biyahe kasi ng biyahe. Your business is our business. Oy, teka muna, i-congratulate ko lamang si Ferdinand Marcos. Ayan, Kuyang Ferdinand, abay. Ikaw pala incoming worshipful master. Ayan, ayan, sabi ni Kuyang Harold de la Cruz, paki-congratulate naman si Ferdinand Marcos ng Florida Lodge number 302, Grand Lodge of New Jersey. Sa New Jersey. Imported. Oo, hindi po si Ferdinand Bonget Marcos Jr. ito. Kapangalan po, mahabigan. Ayan, congratulations kay incoming worshipful master Kuyang Ferdinand Marcos of Florida Lodge number 302, Grand Lodge of New Jersey, US of A. Ayan, binabati ni Most Worshipful Omar Morris ng Grand Lodge of New Jersey. Ba, talaga naman talaga nasa New Jersey kayo, nanonood kayo sa amin. Kasi babatiin daw natin. Babatiin ka nanonood. Ayan, good morning. Noble General Godo Ergo. Ayan, abay nakinig daw sila sa Mabuhay Trainer. Sila Kuyang Jimmy Sia, Vicor Sia at Kuyang Alan Atan Ignacio. Ayan, magandang umaga po at kay Noble Andrew. Ayan, Attorney Amir Pelaez, Bes Zamora, Kuyang Mani Katakutan, listening from Nueva Ecija. Ayan, from Aliaga, Nueva Ecija. Ayan, at ganun din mga brethren natin dyan, sina Kuyang Mani Katakutan ng Garcia Lodge 306, Aliaga Masonic Lodge. Sa ating business is our business. Your business is our business. Ang Pacific Sun, nais daw magtayo ng 4.9 billion pesos solar park. Diyan lakay sa inyo. Sa may Paway, Ilocos Norte. Diyan ako pinanganak sa Paway. Paway, Ilocos Norte. Yung mga yung San Junes, ayan, parang ano yan, parang sa Middle East, sa Dubai. Dubai. Alam mo, laki maganda to kasi solar park. Pero ano kaya yung magiging function nito dahil medyo mahal to lakay, nagkakahalaga ng 4.9 billion pesos. Alamin natin nadali ng balita negosyo kay Sofia Gans. Sofia. Nagpaplano ang Pacific Sun Renewables Corporation na magtayo ng solar power facility sa Ilocos Norte na may kapasidad na 120.96 megawatts at nagkakahalaga ng 4.9 billion pesos. Batay sa dokumentong isinumite sa Department of Environment and Natural Resources, sasaklawin ng proyekto ang 3 barangay sa Paway, Ilocos Norte. Nakasaad din sa papeles na ang project area sa loob ng sand dunes ay na-identify ng gobyerno at hindi kabilang sa Tourism Master Plan na lalawigan at sinabing highly suitable for utility-scale solar development.
Ayon sa Pacific Sun, aabot sa 12 hanggang 18 buwan ang construction ng naturang proyekto kabilang ang pag-test at pag-commission bago ang operasyon ng power plant. Nila kapag naaprubahan ang proyekto, hindi malabong magkaroon ng expansion at energy storage system sa hinaharap. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58.055 pesos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Aba, siguro magmumura na ang kuryente sa amin. Oh. Kasi meron na kaming higanteng electric fan. Yes. Windmill. Mga windmill sa Ilocos Norte. Ayan, sa Pasukin, sa Banggi, Dingras, Burgos. Abay, magkakaroon pa ng solar panel energy, solar power. Park. Solar park, lakay tawag nila. Solar park, dyan sa Paway, Ilocos Norte. Ba, maganda yan para sa aming mga taga Ilocos Norte. Yes, marami ang makikinabang dyan, lakay. Good morning, Kuyang Judge Boyet Mapili. Ayan, Romel Cabanela at Colonel Bong Mascardo. Ayan, magandang umaga, Kuyang. At ganoon din si Manang Bing Adalin. At Kuyang Chris Santiago. Uy, General Rick Marquez. Good morning, Kuyang Sir. Lakay, may nakikisuyo lang sa atin dito ng panawagan, public service. Sige, habol nagpapaabot ng kanilang condolences sa mga naulilang pamilya ni Mr. Antonio Macararanga at sa barangay Poblacion, San Francisco sa probinsya ng Quezon. Mula sa yung pamangkin na si Heidi Picoro at si Mr. Buboy Salong Galakay ng ating DZRH drama. Ayan, kami po ay nakikiramay. Morning, Mr. Michael is my guy. Hi, Ninong MG. Ayan, anong hole ka na ngayon? Ha? Kumusta ang radyo mo? Ayan, naka-18 hole ka na ba? Ayan. At yan ang kaba natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit, stay safe. God bless. Wonder Woman, Miss Operation Tunong, Lugaw Queen. May binauan, susunod na. Bye-bye. Ingat, stay safe. You'll never believe it when you see what I got you. You're gonna love it Christmas. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan,
Champion! Tapat na walang katapat. Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 billion pesos sa Champion na Milyonaryo Pa. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at pirmahan. Ilagay ito sa white legal-sized envelope kasama ang iyong proof of purchase o POP na may tamang bilang ng empty sachets, wrappers o pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid and Paste. Sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang ginamit na POP at ang MBC station na yung pinakikinggan. Ihulog ito sa drop boxes na patatagpuan sa iyong paboritong MBC radio station nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock at Aksyon Radio. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws at 1 million pesos naman sa grand draw. Hatid sa inyo ng Champion. Tapat po sa inyo. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala ang